mali, may mga sablay, may mga times na makakalimutan mo, may mga times na makukulang ka. Pero alam niyo po kung ano nakakatawa sa principle ng sanctification, ang Panginoon hindi siya nagkukulang sa iyo. Like the snow when it's hot, don't know if I can stand again. We do not make requests of you because we are righteous, or we do not make requests of you because of the righteousness of Israel, of any person, but because of your great mercy. Lord, listen. Lord, forgive. Lord, hear and act for your sake, my God. Do not delay, because your city and your people bear your name. Holy Spirit, rain down. I need you right now. Please don't make me hold my breath. Faith does always work, but not necessarily on our timetable or according to our wishes. God is always faithful, and He wants us to trust Him with all our heart, even when we don't fully understand His purposes. To me, and I lost control. As we have desired for a long time to be a praying church, not just because we have prayer leaders on Sunday, not just because we have prayer intercessors, but Lord, we intentionally come and gather to take time off of our busy schedules, Lord God. At kahit na malayo ang lugar na ito, Panginoon, at galing pa kami sa trabaho, Lord, ino-honor mo, Panginoon, ang aming desire, ang aming intention, Panginoon. Holy Spirit, rain down. I need you right now, so please don't make me hold my breath. 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 Magandang umaga po sa inyo lahat. Pwede bang batiin naman niyo yung katabi niyo ng magandang umaga? For whatsoever reason, alam niyo, paborito ko talaga yung 8 o'clock. Discourage ko lang kayo, mami, parang, ay, ganyan talaga kayo, I need your reaction. Natutuwa pa ako sa 8 o'clock or sa 10 o'clock. Alam niyo po, yung aming, ano matawag dito? Yung aming pong pagiging comfortable about sharing the Word of God actually is, of course, hindi naman po totally and fully dependent sa inyo, pero nakaka-add po, pagka yung tao expectant, tapos parang welcoming, naintindihan niyo po ba yun? Nandiyan ba kayo? And for whatsoever reason, sabi ko nga po sa inyo, actually sinabi ko na kay Pastora, matagal uli ako makapag-preach, pero I'll be finishing this series of us about faith, and matuwa po ako kasi sabi ko nga sa bawat service, lalo na sa likod kami nakaupo, no? May mga times na gusto mo intindihin yung mga tao, may mga times na gusto mo rin naman silang pagalitan dahil syempre Sunday service yan, yung mga bagay na dapat natin i-act appropriately, kung paano tayo mag-worship and all. Pero alam niyo po, nakakatawa rin kasi yung full understanding, when you grasp the full understanding of where the people are coming from, mas magiging compassionate kayo, mas magiging considerate kayo. Tama ba yun? Yeah. And alam niyo, isa sa mga bagay kung bakit nakita ko na medyo hirap kayo, kasi nga, una, medyo yung iba nalilate na pumunta dito, maka-catch up sa service. For the reason naman po na napakahirap talaga humanap ng parking dito, di ba? Opo. Ay, konti lang ba kayo? Di ba parang minsan, for some, ang hirap. I heard nga, one of our members, alam niyo, minsan, parang benediction na talaga bago nung dumating siya. Kaya, sabi ko, ang hirap talaga dito. Let's pray na magkaroon ng mas malaking property pa ang Robinsons, o kaya magkaroon din silang multi-level na parking. Ano? Sino palagay niyo, pwede natin pag-pray yun? We're praying for moving mountains di ba? SCSM, medyo more than enough, build ng build. So, darating din yung araw dito sa Robinsons, meron silang multi-level parking para enough sa mga may sasakyan at sa mga magsasasakyan, magkakaroon ng sasakyan dito. Tama ho ba? So, number 1. Number 2 po, yung you come here really talaga prepared. Alam niyo po, maniwala kayo, pag-akyat lang minsan sa stage, ang hirap-hirap, hinihingal na ako. How much more kayo, third floor to? O, di ba? Iba nga sa inyo, hindi nyo alam ang technique, kasi may technique din sa likod. Sa likod po, meron doon elevator. Di ba? Hindi kayo masyadong, may elevator doon, so para hindi na kayo masyadong mahirapan. Sa likod kayo nanggagaling para diretso na kayo dito. But anyhow, kahit anong po at saan pa ngayon nanggagaling,
ang gusto ko lang po na i-comment sa bawat isa is we are all fighting our way para po makinig ng salita ng Diyos, at as we engage ourselves in listening to the Word of God, ay tayo naman po ay ma-fed din, at tayo rin po ay makakain din naman po ng masarap na salita ng Diyos na binibigay sa atin kada linggo. At kung naniniwala kayo dyan, magsabi kayo ng Amen. I know gusto ko lang pong sabihin sa inyo. Now, we're right now in the last installment of our faith series. Although ang ating pong declaration is moving mountains, at ito po ay paninindiganan po natin for the rest of the whole year of 2024. And alam ko na hindi lang natin paninindigan for the rest of 2024, but ipapamuhay natin for the rest of our lives. Amen? Sabi nga ng Bible, diba, the righteous shall live by faith. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, you are going to live by faith. And we're done with a lot of things. Everything had been laid down to us. Last week, we talked about Rhema. And talking about catching up from where we stopped last time, we told you, and I hope you still remember, I presented to you that faith is not based on experiences, but on the Word of God. Agree po ba kayo doon? Na iba-iba man ang nararanasan natin, iba-iba man ang mga responses natin, iba-iba man ang mga manifestations natin. Some maybe on the second week we talk about the normal faith. There's this the kind of gift of faith na ibang tao talaga matinding gift of faith nila na pag nanalangin sila, pagka nag-declare sila, kapag meron silang pinanampalataya, nangyayari. And maaari hindi ka pa doon, at least doon ka sa normal faith. Pero gaya nga na sinabi ni Pastor Raymond last week sa online, and I think sinare ko rin, that our goal for us is for us to have a great faith. Yun yung journey natin. First day, pinag-usapan natin, it doesn't matter where you start. Yung irony ng dalawang scripture, when Jesus Christ was sleeping on the boat, and then when Jesus Christ rebuked the wave, sabi niya, you of little faith, pinagalitan niya yung mga disciples. Pero doon sa isang scripture, sabi rin niya, which is Logos, pinag-usapan natin, sabi rin ng Lord, sabi niya, if you have a faith as small as a mustard seed, sabi, you can say to this mountain, be removed, and it shall be removed. So makikita natin, magkakaiba, pero ang totoo lang, pagka halimbawa pinag-aralan natin, hindi siya nagko-contradict, kundi pareho lang, pero yung pagkakatanggap natin, yun ang merong malaking difference. Sinabi ko po sa inyo last week, na, as my voice is being amplified by the speaker and the amplifier that we have, hindi naman ibig sabihin dito English, tapos dito Spanish. Tama, hindi ganoon. Unless meron tayong interpreter na ginagawa sa mga malaking mga conventions na may nag-i-interpret para yung nakikinig, pareho lang sinasabi, pero meron nag-amplify, meron din naman silang speaker dito, meron silang headphone na nagsasabi kung ano yung sinasabi ng speaker in their own language. Pero as far as I'm concerned, correct me if I'm wrong, I'm speaking from the microphone, amplified with different speakers, pero isa lang ang lingwahe na sinasabi ko. Tama ko ba ako? Am I speaking Taglish dito? Kayo, ayan, ito, isa pa mali, ito tinatanong ko, sumasagot, ito. Ang kakaiba di ba? So, Mami, thank you, I appreciate you. Pero kayo po, am I speaking Taglish? Naintindihan niyo po ba Taglish ko dito? Tama ba? Taglish ba yan? Dito po, Taglish po ba? So, I may be speaking Taglish, and yung word na sinishare ko po is in Taglish. Pero po, pagka po naintindihan nyo na pumasok na yung Word of God sa inyo, yung responses natin, yung according dun sa pagkakatanggap natin, according dun sa background ng konteksto natin, ay iba-iba rin po ang ating pong na-i-interpret. But then again, yun po yung pinag-usapan natin last time about Logos and about Rhema. To further understand and qualify this statement, we studied last week that the Greek words used for Word of God, which is Logos and Rhema. Sabi niyo, Logos? Logos? Sa isang katabi, sabi mo, Rhema. Now, Logos, which is, the written word is a constant and something that will never change. But differences in interpretation may arise because of the differing theological system. Remembering that tayo po, bilang Cornerstone, pinaka-background talaga natin is Armenian. Now, I shared it very quickly kaninang umaga. Meron kasing iba't ibang mga interpretation po yan, coming from the background of the Calvinism o kaya background ng Armenian. Sa atin po, tayo po, mas lean tayo doon sa Armenian. Now, of course, I don't want to dig deeper. If you have, of course, mag-aaral kayo, guided by Google, malalaman niyo yung background ng Calvinism. Calvinism is basically believe that a believer is a predestined, saved. Ibig sabihin, siya talaga ay niligtas na.
ano man ang mangyari sa kanya, I don't want to also misquote the Calvinism, pero parang sinasabi kahit na magkasala ka o ano man ang mangyari sa'yo, babalik ka pa rin sa kanya. Sa atin naman, sa mga Armenian, we believe that all of us is saved, pero it depends on our response. It's still a free will that we can somehow lose our salvation because, it's a free choice. Sa huli, as long as pareho lamang yung pinaka-base natin that all of us will be saved by grace through faith, isa lang ang foundation natin, iba-iba lamang po yung ating mga responses. Are you here with me? Actually, I further read that and studied that. Sabi ko nga kaninang umaga, I preached the message 5 minutes because I shared, saan ba talaga nanggagaling tong lahat ng mga to? I started to study the division of Protestantism, and then it started from the Catholicism na ang mga Calvinists at saka ang mga Armenian, di sila nag-aaway about Catholic kasi somehow naintindihan nila na yun din yung parang pinakasinimula na nag-branch out na sila. So pag branch out nila, iba-iba na yung pananampalataya nila. Tapos may iba na naman mga unfolding na mga teachings. Nandiyan yung prosperity gospel. Tapos masyadong kiniklaim naman yan ng yung mga spirit filled. And it's just like a constant conflict. Are you here with me? It's just like a constant conflict. And believe me, and believe it or not, alam niyo po, we cannot somehow coincide, we cannot somehow unite those different theological stands because magkakaiba lang sila ng pananaw. Sinabi ko po ito kanina, it's just like it's a part of the landscape. Nandiyan ba kayo? It's just a part of the landscape na pag sinabi mo na nandiyan ang SM, nandiyan din ang Robinsons. Pag sinabi mo na Jollibee, usually katapat niyan lagi, McDonald's, di ba? So, it's just a part of the landscape, but the thing is, you must know where you stand. Yung iba, dito ako sa Robinsons kasi ganyan, kaya dito, at least alam. Kaya nga minsan sabi ko, nagkakaroon tayo ng problema in interpreting our own rhema and all, because nalilito rin tayo kung saan tayo. Basta, sinasabi ko nga po sa inyo, ikaw, tingnan mo yung katabi mo, sabihin sa kanya, ikaw, ang pinakabasehan natin lahat, yung salita ng Diyos. As long as, sabi ko nga po sa inyo, hindi tayo nag-aaway kung paano ma-save o paano maligtas, na ito ay hindi ayon sa ating gawa, hindi tayo mabuti dahil tayo ay reliyoso, hindi tayo maliligtas dahil tayo ay nagbibigay ng malaki. It has nothing to do with all of those things. We are saved because God, through His mercy, extended His hand upon us, allowing us to experience the unconditional love of Jesus Christ. That's why we can stand right now. Similar to many of us, if I'm going to ask you, bakit yung iba, halos dila nila labas na kasi maghapon sila nagsisilbi dito sa church. Tapos ikaw, upo, hayahay. Hayahay ka lang, na-attend ka, tapos uuwi ka na. Di ba? Pare-pare naman tayo naliligtas, pare naman tayo. Pero iba-iba yung response ayon sa kanilang pagkakatanggap ng kaligtasan nila. Amen? So you have to understand those things. And yung stand po natin, wherever our leaning is, and knowing our basic, si Pastor Raymond po ay tinuturo yan sa atin. Knowing our basic, alam natin ang stand natin. Now, I remember sinang nga po ni Pastor Raymond sa akin, I was reminded by what Robert Diadron said. Sabi niya, the kind of church that will emerge, the kind of church that will sustain all the pressures and all these things in this generation is a church that knows how to handle both extreme. Ibig sabihin yung church na alam niya yung stand ng mga extremists about theology, o alam din niya yung stand ng isang stand about being spirit-filled, pero kaya niyang i-handle pareho. Kaya niyang hawakan ang merong grasya. Hello, nandyan ba kayo? Na it doesn't really matter as long as ano ba talaga yung nakikita. Basta dito tayo. Let us remain to the basic. Let the basic be the basic. How do we express that? Nasa sa atin na yun. Same thing with our word. Same thing with the word of God that we receive. Are you here with me? Nandiyan ba kayo? Same thing with the word of God that we receive. Alam niyo po, logos, same word, natatanggap natin, pero yung kung paano natin natatanggap yun, paano nire-reveal ni Lord yung mga bagay na learn natin, na-reveal sa atin through logos, depends on our responses. And depends doon sa mga exposure natin lahat. That's why, pinag-usapan nga natin lahat, no? May iba merong greater faith, may iba merong normal faith. May mas matindi pa. Iba merong gift of faith. Di ba? Alam, nandiyan ba kayo? Yung pang nag-declare na hindi uulan. Tapos hindi nga talaga umulan. Ibig sabihin, magbabow down ka na sa tao na yun. Ikaw na talaga ang Messiah. The Son of the Living God. Hindi. Iba lang yung gift niya na merong tindi.
Pag nakakita siya, pag nagdeklara siya, nangyayari talaga sa buhay niya. Now, kapag ano yung mga bagay na hindi nangyayari sa buhay mo, kapatid, nandiyan mo kayo, hindi na ibig sabihin inferior ka. Hindi ibig sabihin nun, lesser ka. It's just like you are in that journey, and it is your prayer na sana someday, I'll reach that kind of faith, I'll reach that kind of prayer, I'll reach that kind of declaration. Namin katay mo, sa walang pakialaman sa Rhema. Kasi sabi mo, walang pakialaman sa Rhema. When two or more people have similar Rhema, listen to this. When two or more people have similar Rhema, it is because God quickened the Logos on them to have the same personal impact or Rhema in the life of someone else. Now, we have to get used to this pattern and start living according to this pattern. Logos first, and then Rhema second. Sino nakaintindi po nun? So, intindi natin, it's just the same. Kung ano man yung manifestation sa kanya, matindi talaga, I praise the Lord. Pero darating din ako dyan. I'll be there. Amen ho ba? Last time, sabi ko nga kanina, 8 o'clock, ang hirap-hirap. Pag nagdideklara ka dito, nag-share ka na tungkol sa bahay, tapos ikaw, intimidated ka, ang tagal-tagal mo nang nag-claim ng bahay, tapos hindi ka nagkaroon ng bahay, much more, na ano pa, na foreclose pa yung bahay mo. Next time, pagka halimbawa nagdideklara ng bahay, meron ng hurt, may pain na, may doubt na. Amen? Pero sabi ko nga po sa iyo, hindi po ulit sinabi ng pastor yung bahay, lahat dito magkakabahay na. Hello? I'll be a false prophet if I do that. I mean, just like what happened, just few days after, a day after nag-preach ako Monday, I just had this vision about vehicles and I just declared it. Believe me, friends, alam niyo ba, for the past 12 months, first time ako nagkaroon ng ganong karaming likes. 300 plus. Oh, kaya mo ba? Kung ako, 300 plus. Pero pag tinitignan ko, iba, amen, hallelujah, praise the Lord. Pero can I just promise to you, not all those 300 are going to have a vehicle tomorrow or next week. Some desire, some gusto, out of, sige, ako rin, di ba? Parang sama-sama lang yan, di ba? Kain tayo, di ka, sama tayo, tapos pag nandun na, bayaran na, ay, di ba pala, may lalakarin pala ako. Di ba? Hindi kayang bayaran yung nga pananampalataya na meron sila. So, ang ibig ko sabihin, it's not for all, pero at the same time, it will manifest. Kung nag-awen ka, at gusto mo talaga, desire mo yan, then let it grow, let it blossom, let the Word of God deepen within you. Kasi ang salita naman na sinasabi ng Lord sa'yo, laban yan eh. Ilalaban at lalaban mo talaga yan kung hanggang saan mo willing ilaban. Basta sinabi ni Lord, mangyayari. How many will get what I am talking about? And it's important for us to know that. Kung ako lang, sabi ko nga kaninang 8 o'clock, in as much as you want the things that you want to ask from the Lord, no matter how big or no matter how small those things are, higit sa kagustuhan mo na mangyari at matupad ang mga bagay na hinihiling mo, mas gusto ng Diyos yun para sa iyo. Kaya lang, ang gusto ng Lord, ayon ba sa kalooban ko? Ayon ba sa salita ko? Ayon ba sa timing ko? Di ba? Hindi ka pwedeng, Lord, bigyan mo ko ng 5 asawa in Jesus' name. Alam mo naman, hindi pwede sa atin yun, sa pananampalatayaan, sa salita ng Diyos. Alam din natin, di ba? Nandyan ba kayo? Maling theology yung gusto mo. Unless sabi ko nga, nandun ka sa ibang lining. Sabi ko sa inyo, dapat mauntandahan, maintindihan mo na it's in the same landscape. Pero kung nasa SM ka, mag-SM ka. Kung nasa Robinson ka, mag-stand ka sa SM. But don't be confused. And maybe while you are maturing, you'll come to the point na I like this point and I like that point. Then I will not say stand neutral because I know medyo delikado ng neutral. Pero I like these teachings, but somehow I am more lean to be like this. I am more lean to be like this. What Pastor Raymond is trying to say and emphasizing with us is that it's all right if some of you may have different leaning, some of you may have different belief, and you stay with us in Cornerstone, it's all right. As long as you don't make trouble. As long as you don't intimidate people, like, bakit kayo ganyan? Ay, dapat ganito. As long as you're not demanding, as if you want something to happen on your own. Hello, nandiyo po ba kayo? And sabi ko nga, it's just like a journey. All of us, individually, corporately, we're on a journey. One time nga, tinanong ko sa sarili ko, sabi ko, Lord, gusto kong pagbatiin lahat. Sabi ni Lord, may mga bagay na nagko-coexist na hindi pa pwede. At ako lang ang makapag-define at ako lang ang makapagsasabi kung kailan. Isn't that a trust on the sovereignty of God if we stand on that? Andyan ba kayo? So, don't question other people. I mean, if they have a bigger faith, thank God for that. I mean,
that doesn't mean that you are lesser. It's just like you're in that encounter. Diba? And if some people, in some case, you think that you are being intimidated by them, you also have to check yourself. Okay, ano ba talaga yung nasa puso ko? As long as sa salita na Diyos ako nakalin, doon ako nakatayo, I'm okay. Nandiyan ba kayo? Sabi ka nga po, meron pong illustration na nabasa ko before about how many of you believe, ito general will ni Lord to sa atin. Pagka ito hindi mo desire, ewan ko na lang anong klaseng puso meron ka. How many of you believe that all of us, nandiyan na naniniwala na buong pamilya natin gusto na Lord maligtas? Taas ng kamay. Patingin nga. Oh, lahat tayo ha. Wala nito sabi, Lord, sana ma-impierno yung tatay ko. I mean, what kind of prayer is that? Di ba? Lalo na kung naging Christian ka, maaaring kung punong-puno ka ng bitterness, pwede. Pero still, pag naging Christian ka, tapos ganun ang prayer mo, is that Christ-like? Paano halimbawa yung iba, minsan pa, ganito pa sila, pastor ka man din, tapos ang mga anak mo, ang mga kapatid mo, hindi talaga born again. Sino tayo para magsabi na lesser sila? Pero hindi natin lahat tayo nasa journey. I read this story na there's this Christian who prayed for his entire family to be saved. And one by one, each and every one of them got saved until before he died, one of them still not saved. So you know what happened? You know what happened was on the day of his burial, nung time na ililibing na po siya, alam niyo po, yung pastor nag-sermon. And on that time when the pastor shared the gospel and asked for conversion, sino gustong ibigay ang puso sa Panginoon? Yung hindi saved sa pamilya na naligtas nung patay na siya. So hindi natin alam kung paano aansarin ng Panginoon ang mga bagay-bagay. Hindi natin alam. Sa journey natin, sa lahat ng mga pinapanalangin natin, hindi natin alam. Sabi ko nga po sa inyo, it's really very important where you stand. Sabi ni Pastor Raymond, it's okay kung halimbawa iba yung gini mo, pero don't make some noise. You know what? I was born again, as far as I remember, from a Baptist background when I was in high school. And definitely Baptist is that they're very, very sober, they're not really very loud, I mean, they're not really very aggressive, but they're deep with the Word of God, and they're not baptized in the Holy Spirit. When I got born again, hindi tama, no? Pero allow me to use, when I got born again, pero mga ganun dito, born again ka dati, tapos talaga na born again ka ulit, tapos akala mo, ito na talaga yung conversion mo. So when I got born again, I was actually oriented in a church where in the background is Pentecostal, yung parang tipong nag-speak in tongue, Jesus name, ganyan. Di ba kayo? So, nung na-orient ako, something happened. There were a lot of influences po, an influencer po sa buhay ko na sa pamagitan ng pananampalataya nila po ay I became who I am today with the kind of faith that I have. Pero alam niyo po, dumating din ako sa point na sabi ko, ay kailangan i-balance ko to sa mga tao na meron ako when I was still the senior pastor of this church. Dati may lining tayo na gano'n maingay, pero sabi ko, hindi naman medyo ganyan ang gusto ko para sa church namin. Gusto ko, okay lang kami, tama lang, huwag naman masyadong Baptist, huwag naman masyadong, diba? I may be offending many of you, but it's okay, I have the microphone, amen? And again, sabi nga ni Pastor Raymond, if you cannot stand, I mean, there's always a tribe for you. Ano ba kayo? Amen. Rather than staying here and then, murmuring and saying why they are not like this and like that. And then, with my journey, I mean, going back to what I was sharing, dumating sa point na medyo na-balance ako. And then, I remember when I was pastor in a church in San Jose, and there were many members, not to mention many of them, alam nyo, sinasabi, bakit hindi kayo nagpastor ganyan? Bakit hindi walang nagaganon-ganon? Bakit hindi nakakakita ng ginto? Bakit hindi So, I'm just so secured enough to say na, well, that's your experience. And maybe, hindi pa namin nararanasan yan. Pero, parang magmumukhang minority ka lang dito, hindi kami ganyan. Amen. Ano? It's our church. It's us individually. It's we and it's you who know your journey. Amen. How many of you believe that faith is a journey? Amen. It's a journey. And hindi tayo pwedeng mag-question, hindi tayo iba-iba, may iba-iba silang background, iba-iba paano nakikita. You know what? That's one thing that I really admire about our God because He understands tribe, understands nation. But when the day comes when we are all going to gather, sabi ng Panginoon, every tribe, every nation is going to gather before Him. Iba, pero alam nyo, along with the differences, we will be united worshiping the Lord at the end of the day.
And for eternity, and maybe for the very first time, after a long while, we are going to be one. Pero sa ngayon, hindi mangyayari. Kaya huwag kang eme-eme dyan. Amen? Huwag kang mag-ano na, kaya na, dapat gano'n. Journey mo yan. Journey ko to. If you're going to influence me one way or the other, and somehow I'll be influenced, thank God. There's a synergy. Di ba? Maniwala po kayo mga kapatid. Sabi sa inyo, 5 minutes ko lang i-preach a message. My best friend po, I graduated po. Anyway, I studied in the Bible school, na Pentecostal Bible School po. And nung nag-aaral po ako doon, meron akong kaklase, si Albert. Siya po yung aming president noong time na yun, very intelligent. And then when we graduated po, he became a pastor in Pampanga, San Fernando. Had a very strong church. In fact, he won one of the businessmen, doon po yung may-ari ng Nathaniels, na mga puto-puto, that actually was influenced by them na nagpatayo ng church nila. Ang hawa ng journey niya. And habang nag-journey kami, one day, I just found out na naiba yung leading niya, naging reform po siya. Baptist, strong, hardcore. And then lagi niya sinasabi, Fred, alam mo, dapat talaga ganito nag-preach ako. Bago ka na, church mo, dalhin mo dito sa ganyan. Sabi lang ganun. Lagi ko sinasabi sa Bert, sabi ko, kaya muna, mahalaga pareho tayo nag-grow. Mahalaga. And dumating kami sa point na every time po na nagpupunta po ako sa New York, pag nagpupunta ako doon, I stay in his house. We travel together. Pero alam niyo po, hindi niya ako minamanduhan lagi para kung paano ako dapat maging reform. At ako hindi ko siya minamanduhan para maging Pentecostal naman sa hiling niya. We can be together harmoniously nang hindi kami nag-aaway. And I think that's also what Pastor Raymond said. Sabi niya na sana alam natin lahat yung para in any other way, hindi natin magustuhan ang ating pinupuntahan ngayon at nalipat tayo sa ibang mga lugar. We can still look at each other's eyes when we meet in SM or when we accidentally eat in the same restaurant na makakapagngitian pa rin tayo na wala tayong grudges at wala tayong sinabi sa bawat isa. Can I hear an amen there? Yes. Can I receive a big clap of praise para po dyan? So isa lang ang word, amen? Isa lang. Kung ano-ano man ang mga expressions, it's okay. As long as hindi kayo pinapatalon sa bangin, as long na hindi kayo ginagawa ng malaking kasalanan, and I know that you're sensible enough to understand it and to comprehend it. Tama? I actually posted in one of my posts, sabi ko, pagka ikaw nagpunta sa restaurant sa probinsya, nakalagay doon, French fries. Yan ang spelling na ng French fries. Hindi ka order nga ng French fries. Di ba? Mali na nga, mali mo pa. Naka nyo? So pag umorder ka, kuya, pwede bang French fries? So that's wisdom. When you, somehow nakita mo hindi para sa'yo, hindi yung pagka pinag-pray ka asawa, tapos may asawa ka na pala, hindi sabi, asawa raw, di pwede pala isa pa. Diba? Sorry, mali yun, hindi ganun. Amen? Now that we have laid down the proper foundation, and I hope it is, pwede bang makarinig na amen sa inyo? Yes. I hope it is. I hope tayo lahat magiging harmonious kung iba sa atin. Kasi gano'n iba matindi talagang mga pananampalataya. Alam niyo po ba, I'll go ahead of my message. Last week, naalala niyo sa 10 o'clock? Sa 8 o'clock in-announce ko na. Kasi while I was praying, sabi ko, I sense in my spirit sa Rhema word na magkakaroon ng breakthrough ang mga members ng Cornerstone. And I don't know if you still remember, excited kayo, di ba? Pero I believe hindi lahat excited. Yung may mga pinagdadaanan, sabihin, hindi yung mangyayari sa akin. Ito nga, meron na ako. Dapat tatayo ka lang kapatid sa word ni Lord. Amen? Parang hindi ako nakarin ng amen na malakas. Sabi ko nga, sa church ba namin, dapat ba sobrang reality na kawawang-kawawag? Ano gusto niyo i-testify ko yung nagkaroon ako ng napakaraming utang na halos mamatay-matay ako na hindi mo malaman paano ko makakatayo? Will that edify you? Diba? Maaring sa iba kasi amen, marami na akong utang, pareho tayo, yun ang Misery Loves Company. Mga kadyan, pastor, yan ang faith na gusto ko, yung maraming utang. Yan ang gusto kong faith, iniiwan ng asawa, ako rin iniwan, di ba? Is that the kind of faith that you want? Diba? Pero ba't napunta naman sa kabila, sabi niya, hindi yan pwede, malabo yan. Nakakatuwa po kasi, last na lang, then I'll give you the 4 points. Inulit-ulit ko na pa, ilang ulit ko na to, na towards the last quarter of the year 2023, alam niyo po, I was in a bad situation. I was in debt. Laki ng utang ko because of the business that I have.
Ang utang ko hindi 1 million, hindi 2 million, hindi 3 million, hindi 4 million, hindi 5 million, more than that. Andiyan ba kayo? And dumating yung time na nakakapag-preach ka from time to time, pero by the grace of God, hindi naman alam ng mga tao. In fact, marami pa akong nangungutang sa akin pagka sa messenger. Kaya adding insult to the injury, di ba? Parang hihirap na nga ako. Sabi, Pastor, pautang naman dyan. Parang gusto kong sabihin, alam mo lang kapatid. Sino makakapag-amen doon? So, I was in that kind of thing. I was feeling terribly nung time na yun. Sabi ko, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, I was not able to count on any stuff dahil wala na ako, retired na ako, hindi na ako nag-go-office. Thank God, very sensitive yung mga kapatid ko mabahay na in-encourage sila ako from time to time. Until, there was a time na kumain kami ng Tinsky. By the way, pinagpaalam ko to sa kanya kahit sa 8 o'clock sinabi ko. Last Sunday nag-attend sila. Tinsky and Jansky po, they are right now from the different church, but they used to be a part of our church. And nag-attend sila dito, mamaya ko sabihin sa inyo yung pinaka-twist ng story nila, no? So, punta sila, nag-catch up kami with Peter, kain kami ng kain. So sabi ko sa alam mo ba, sabi ko, nakakatuwa kasi meron akong na-meet ka ako. And meron ako may problema na ako dun sa pera. Meron akong na-meet kasi nung time na yun, darating nga tayo sister ko and I need to rent a van. Eh meron akong nakita na narentahan ng van, medyo alam niyo ba, driver na parang, alam niyo naman siguro kung ano mukhang mayaman, di ba? Di ba kahit minsan magsuot yan ng t-shirt, alam mo pa rin mayaman pa rin yan, di ba? Nakaamoy kasi, may mayaman to Ganun. So, tinignan ko siya, sabi ko, uy kuya, sabi ko, grabe ka naman, sariling business mo sa ito. Tapos sabi ko, parang ano na lang to parang hobby mo na lang to ako na nag-grab ka, sabi ko. Tapos sabi niya, yes, I'm a leader of a church, hindi man siya pastor, pero one of the leaders. Pero sabi niya, pero alam mo ba, pastor? Sabi niya, kinukwento ko ito sa grupo namin, makain kami sa Mary Grace. Sabi niya, alam mo ba, pastor, na naloko ko ng 24 million? Sabi ko, talaga ba? Sorry ka ako. Sabi, kaya ganun ba? So when I was sharing that, and ako, meron akong struggle sa grupo namin, hindi ko naman sinasabi kung magkano din. And again, nagpaalam din ako kay Tinsky. You know what? All of a sudden, I just saw Tinsky and Jansky, parang wala lang, parang hindi ba interesado sa kinukwento ko. Until towards the end of our fellowship, sabi niya, Pastor, mag-share lang ako. Sobra yung sinare mo kanina, about 24 million. Kasi ako naloko ko. And again, corrected na to. Kaninang 8 o'clock mali yung sinabi ko kasi akala ko mababa lang. In-specify niya isa-isa ngayon kanina. Sabi niya, Pastor, basahin mo, pati pangalan, basahin mo isa-isa. Hindi nakakailangan. Sabi ko, she lost, this couple lost about almost the same, 11 million. And sabi niya, buntong hininga, sabi niya sa niya, at least, may mas malaking problema sa atin, 24 million. Andiyan ba kayo? Surprisingly, after the service, ng 8 o'clock service, again, nagpaalam din ako sa kanila. Sobra silang na-bless na pinento niya sa akin yung experience namin. Pastor, naalala mo, dinedicate mo yung bahay namin. Sinabi ko sa'yo na naloko rin kami. Alam niyo kung magkano naloko sa kanila? 13 million pesos. And for 10 years, binayaran nila yun. Ang ibig ko sabihin, yung mga malalaki na yun will bring a bigger kind of faith once na nalupig mo. Ano ba? Natayuan mo, di ba? In fact, nag-renovate sila ng bahay niyan sa Bloomfields. Alam nyo, another 3 or 4 million. Clear na yung 13 million lang utang. Clear na yung utang nila sa bahay. Tapos nag-loan lang sila uli ng 3 million. Sabi ko, 13 million yan, naka-Lord, 4 million pa kaya. Amen. Ang point ko po mga kapatid is that those are backstory. Yun yung mga bagay na pinda na tayo rin, meron ka rin. Ikaw din, tingnan mo yung katabi mo. I want you to do this talaga. Gesture, sabi sa kanya, ikaw din. I don't know kung malaki o maliit yung journey nyo. Sinabi ko naman sa inyo, I think very clear din sinabi ko last week, di ba? Hindi rito kailangan lahat magkabahay. Yun ang background ko hindi lahat, maybe myself and Arnold, dahil si Arnold, rin siya, contractor din siya. Pwede kami magsatanag, pero iba sa inyo, doon na kayo sa tabo. Di ba sabi sa tabo ka lang? Yung kahit na yung lumang-lumang mong tabo, ano yun, for God's sake, magkaroon man lang ng bagong tabo itong bahay na to. Hindi parang tipong pag kinabit mo, sumasama pati yung mga yung mga kulay, yung mga rusts, yung mga, Tagalog ng rust, dali nawawala sa momentum ko, paalala nyo, pati, pinaliligo ko lang, shhh, tapos ikaw rin, nagiging kulay blue ka din. Di ba? Kung yan mo lang, magawa mong baguhin, nag-level up ka na. Pwede bang amen dyan? Sige, palakpan natin ang Lord. Kung halimbawa hindi man bahay, nagre-rent ka,
Kung nababayaran mo siya ng monthly at hindi ka na-delay, nag-breakthrough ka na. So, do not compare yourself with the breakthrough of other people because you have your own journey. The goal of this series is that for all of us to move our mountains. And just like how I started, Jesus Christ rebuked the other disciple on one angle where it sounds negative, but on the other angle, Jesus Christ was encouraging them that all you need is just a little faith. So ganun din sa atin, iba-iba man ang pinanggagaling natin at hayaan nyo magmakaawa sa inyo, mag-start ka kung nasan ka. I really felt sorry for some people who cannot really get the Word of God as it is. Especially, I really felt sorry for those people who do not know how to contextualize the Word of God that they receive. Ito last na lang, punta na ako sa point. Alam niyo po ba, last time nag-post ako about sa tindera-tindera, ewan ko sa mga kaibigan ko. Alam niyo po ba, ito walang sinungaling to talaga, si Lord. Alas 3, alas 4 ng umaga, nakakarinig ako ng Rhema word, sabi nila sa akin, mag-check ka ng Facebook mo. Nag-check lang ako. Alam niyo, pag-check ko ng Facebook ko, meron akong kaibigan, nag-post ng napakahaba tungkol sa tindera story ko. Ang sabi niya sa akin, paano naman kung talagang inaabuso siya ng katulad ng niya, ng amo niya, paano kung di siya sinusundan? Parang kung gusto niya lumipat, pero wala siyang malipatan, masyado kang matalino, pastor. Sabi sa akin, ganun. Sabi ko, medyo okay. Tapos bumalik na siya, kaya nga sa simbahan niya, mga tithes and offering, ayoko talaga yan eh. Sabi niya, ang binabasa ko ito, sabi niya mga tithes, at saka ikaw, pastor, hindi ko alam kung ikaw ba talaga ginagamit ni Lord o ginagamit mo si Lord. Alam niyo, siyempre, alam niyo ang good thing, tanong niyo kung ano yung good thing. A good thing is, I know the guy. I know him. I know kung gano'n siya ka-rude magsalita, alam kong, and for me, wala yun. Hanggang sa dumating na sa point na talagang matitinda na yung mga sinasabi, na sa church dapat ganito. So, sabi ko, Lord, okay lang yan, hindi ko ito i-erase, ako mabasa ng mga tao yan. Pero syempre, tatakot din ako, di ba? Mababasa ako ng mga tao, nakakahiya. Ano nakakatuwa? Nakakatuwa kasi nag-message ako dun sa kanya, sabi ko sa kanya, well, that is what the post is all about. The story may be different about Tindera and Divisoria, but the quote is about betrayal, sabi ko. Because the Tindera, one way or the other, is betraying his boss. Nagbebenta ka sa akin ng bag, tapos sabi mo, huwag kang bumili yan, low quality yan. Alam mo yung boss ko, kaya pinapakain. Alam mo yung boss ko, ganyan. Nagsabi ko lang sa kanya, huwag ganyan. Alam mo, ilang di pa ka lang sa amo mo, tapos ginaganyan mo siya. Hindi mo ba alam na siya nagpapakain sa pamilya mo? So I was trying to teach her. Nakakatuwa pa, ito yung maganda. Ready na kayo dito. Sabi ko lang sa kanya, alam mo, that is what the post is all about. Sabi ko, because you're betraying your boss. And ano ba sabi ng post? Betrayal is what? It's learning what resilience. It's learning about forgiveness. It's learning about how to move on with grace and with strength. And that is what the post is all about. Sabi ko, remain in the context. Sabi ko, kasi yung context ko eh. Sabi niya, ang ganda-ganda, nag-message ako sa kanya, yung kagad sabi niya, Tay, ito nakakatawa po sa post na public, Tay ng Tay, tapos nababastos ka talaga, di ba? Pero dahil kilala mo siya, at least okay lang. Tapos, nag-message ako sa kanya ng kamusta. Unang message niya sa akin, sabi niya, Tay, sabi niya, pasensya ka na, binastos kita. Sinare ko lang naman yung nararamdaman ko. Sabi niya gano'n. Sabi ko, okay lang yun, anak, sabi ko. Kaya lang ka ako, remain in the context. Kasi ang post ko tungkol sa tindera ng Divisoria, hindi tungkol sa church. Bakit naman nahawa yung church? Sinabi pa niya na scam, decent scam ng church. Kasi ganyan. Pag nangihingi kayo, manghingi lang kayo, sabi niya para send. Huwag niya nasabi, ibabalik ni Lord. How do you feel what I was feeling during that time? Nandiyan ba kayo? Kaya lang yun nga, habang nag-uusap kami, sabi ko sa kanya, remain in the context. Kasi tungkol sa tindera, ba't naman nasama ka ako yung simbahan? Alam niyo po, ending? Gusto niyo malaman ko na ending? Habang nag-uusap kami, sinabi niya, kasi tayo dito sa, nasa bansa siya na, Europe area. Kasi dito inapi-api ako ng mga ibang lahi. Kaya pag nakakabasa ako ng ganyan, tumatalon, nagagalit ako. Kasi hindi pwede. Ako niya yung hugot niya. Tapos ito pa, tayo, katoliko na ako dito. Pero salamat pala, pastor, ha? Sabi niya. Kasi sa pamagitan ng church mo, na-born again ako. Sabi niya gano'n. Pero katolik na ako ngayon. Sabi niya. Tapos sabi niya, Tay, tinry ko dito. Listen, because I'm sharing a heart. I'm not sharing something that is shallow. I want you to go to the deep, okay? Sabi niya, hindi na ako katoliko kasi for once, bago ako dito, nag-join ako ng Christian church and being a traveler myself, nagpipreach ko ako sa iba't ibang mga bansa. And usually, like sa Amerika, ang nanonotice ko, the smaller the church, the greater the
the competition, the issues, mas maliit, mas marami silang issue. Sisiraan, alam niyo ba yan? Of course, hindi lahat. Hindi ko nila lahat. Kasi there are some na talagang kahit maliit silang gagawa. So, he had that kind of experience. And alam niya, sabi niya, tsaka dito tayo, nag-join ako ng maliit na church, sabi niya, chinismis ako. Kaya hindi na ako naniniwala sa mga... And you know, I just felt sorry with him. Sabi ko, kawawa ka naman sa puso ko. Sabi ko, pwede kitang intindihin kasi sa psychology, dahil psychology graduate, din naman po ako. I know what projection sometimes is all about. Minsan magagalit sa'yo, pero hindi naman talaga ikaw yun eh. Di ba, minsan kawawa naman yung pusa niya, sinisip, ayan, malas ka dyan, di ba? Iba sa inyo, pinagtatapusan ng mga tatay niyo, mga anak, okay, asawa kasi napagalitan ng boss. And sabi ko lang, dapat anak hindi ganun. Sabi ko, dapat malaman mo na hindi sa lahat ng pagkakataon, pwede mong sabihin yung mga bagay na yun. Kasi hindi naman alam ng tao ang mga bagay na pinagdaanan mo. Kaya kung nasan ka man ngayon, ulit, tingnan mo yung katag mo, sabi mo sana, para sa ito. Kung nasan ka man ngayon, ng pananampalataya mo, it doesn't matter as long as ikaw yung journey mo yan. But can I just pray and can I just ask you to grow the kind of level of faith where you are right now? Kasi yun ang gusto ng Diyos. Sabi ko nga po sa inyo mga kapatid, alam nyo, more than the desire, more than the needs, the wants that you want to have in your life, mas gusto ni Lord yung para sa iyo. Pero gusto ng Lord, ayon sa kanyang kalooban, ayon sa kanyang pamamaraan. With that saying, alam nyo, the transition within 5-minute message is that now that we have laid down the proper foundation for faith that can move mountains, now let's talk about how it can be used in our lives and the very practical way where it can be used in our lives through prayer. Sa pamamagitan ng panalangin, alam ng Lord, how many believe na kilalang kilala ka ng Panginoon? Taas ang kamay. Can I see? How many believe that God is omniscient? Taas ang kamay. So kung omniscient si Lord, kung kilala pala akong Lord, ba't kailangan ko pang manalangin? Ba't kailangan ko pang i-utter? Why? Because from the very foundation pinag-usapan natin, it's from the word that you receive, the word that will also come out from you. Hindi naman kailangan, Lord, yung mga panalangin mo kasi alam ng Lord yun. Pero as you speak that, as you declare that, alam mo, mas lalong dumalaki at lumalalim yung pananampalataya mo. Hindi pananampalataya, listen to this very carefully because this is where the rubber meets the road. Hindi pananampalataya sa panalangin mo. Hindi pananampalataya sa magagawa mo, kundi sa pananampalataya at sa magagawa ng Diyos na mas higit sa mga bagay na sitwasyon mo at mga pinagdadaanan mo. That's why we need to pray. And you know, everything will be executed through prayer. Because of that, simply, ilan alam ba yung mga prayers na meron tayo? Number one, we have this prayer of petition. And alam ko, lahat po tayo ay familiar dito. Are you here with me? Nandiyan pa po ba kayo? So, prayer of petition is something that you ask before the Lord. Ito yung sinabi ng Mark chapter 11 verse 24, sabi, therefore I say to you, what things or soever you desire, when you pray, Olan, akit ka na po please. Pastor Roland. Therefore I say to you, what things you soever desire, when you pray, ano sabi? Believe that you receive them, and you shall have them. You know, by the mere fact that you utter it, it's just like you already received it. Not everyone who prayed will have it right away. But everyone who will pray will receive it. Anong kasi matatanggap? Matatanggap mo yung pananampalataya sa mga bagay na pinapanalangin mo. Amen po ba? Nandiyan mo ba kayo? So, it's something that, ganito ka powerful. In fact, I'll just share it the way it's written. Sabi, we have to take note of the fact that, are you here with me? Amen. Now, we have to take note of the fact that we have received without having, rather, that we can receive without having, but we cannot have without receiving. We can receive without having, ibig sabihin, hindi mo na ibigay sa'yo ng Lord, pero nananampalataya ka na basta answered prayer si Lord. You know how can I interpret that? Lord, nag-pray ako, halimbawa, ang hirap kasi dito, ang hirap mag-example, lagi ako nababash. Pagka malalaki yung prayer na inaano ko, sinasabi, ikaw lang kasi, pastor, kasi mayamang ka, kaya mo. Sige, halimbawa gusto mo mag-Jollibee. Siguro naman, Jollibee, kayang-kaya ng lahat. Pinagbibigyan ko na kayo, ha? Mabash-bash nyo pa ako dyan. So, halimbawa gusto mo mag-Jollibee. Nag-pray ka ng Jollibee na pwede mga mangyari na pumunta ka sa Jollibee, bumili ka kasi una, able ka. Kung wala kang pera, manampalataya ka kasi baka may mag-bless sa'yo. Di ba pwede? Ay, kapatid, pwede mangyari yun. Naniniwala ba kayo? Believe sa mga malaking bagay, kahit na yung minsan, kahit na yung mga bato yung puso, kayang baguhin ng Lord ang puso nila. Wala ba saan, i-bless ka ng Jollibee. Naalala mo, Pastor?
Naalala mo ba? Ano natin sabihin habang nakikinig ng mga tao. Naalala mo, tinanong kita. Nagtatanong pa ako sa kanilang tatlo ni Pastor Philip tsaka ni Kirby dun sa song na gusto kong malaman na may world word. Kasi naiyak ako dun sa kanta na yun. Sabi ko, yun na lang para maiyak-iyak ako. Ang nakaalam po nun, alam mo, si Olan. Iba-iba pinagsasuggest ni Kirby, iba-iba. Eh dahil nasagot ni Pastor Olan, sabi ko, dahil dyan, ibigyan kita ng quarter pounder ng McDonald's, tapos sabi ko, Coke with float, tapos fries. Hindi niya hinihingi sa akin yun, pero binigay ko sa kanya. Pero one way or the other, I believe, nagutom ka nung hapon na, sana yung magpakain sa akin. So, may mga bagay na gano'n na kahit hindi hiningi, pero in a way, pinag-pray mo na siya before. Kaya nga sabi ko sa inyo, you can receive without having, but this is one thing, you cannot have without receiving. Or you cannot receive rather without having. Darating yung sorry. Mali. You cannot have without receiving. Sabi dito, we can receive rather without having, but we cannot have. Yun pala, we cannot have without receiving. Hindi mangyayari kung hindi mo na hiniling one way or the other in the past. Na, gusto ko to. Kaya nga sinasabi ko sa inyo kanina, more than your desire. Sa mga bagay na gusto mo, mas desire ni Lord yan para sa'yo. Kung paano ibibigay, kung kailan ibibigay, si Lord lang nakakalam. Pwede bang makarinig na amen dyan? Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon Diyos? That's what prayer or petition is all about. God is going to give it, but don't demand God for it. Amen? Huwag mo naman i-demand, huwag mo siyang i-ambush, o huwag mo siyang ano ba yung may baril na ilalagay ka? Huwag mo siyang i-hostage. Sinento ko kaninang umaga, alam nyo, may story ng Catholic na humingi siya kay Lord ng isang bagay, tapos nung binibigay ni Lord sa kanya, kinuha niya yung rebuto ni Maria, di ba? Sabi niya, Lord, pag hindi mo bigyan na gusto ko, sabi niya, patayin ko tong si Maria. Sabi niya, di ba? Nabasa niyo na ba yun? Yan, narinig nyo na, i-research nyo sa internet, makikita yan. Kaya talaga, pwede yun. Mga story ang barbero to na merong essence, na merong... So minsan ganun tayo Pwede ba i-propose ko? Hindi lahat ng hihilingin mo matutupad sa'yo, pero lahat ng hihilingin mo matutupad in a way na mas better sa'yo. Amen. Amen po ba? Sige. Gamitin ko na yung word na hindi natin pwedeng gawin genie si Lord. Hindi pwedeng, Lord, eto, tapos sabihin Lord sa'yo, ano gusto mo? Lord, gusto ko 5 asawa. Gusto mo ibigay ni Lord sa iyo? It's not according to His will. It's not according to His word, di ba? Dapat, nagpa-pray ka ayon sa salita ng Diyos. Ayon din sa kung anong level ka naroroon. Naalala niyo yung kwento ko last time? Nasa Hong Kong ako last week. Naalala niyo yung kwento ko sa inyo? Sinama ko yung pamangkin ko, si Dikdik kasi graduate siya ng HRM. Nagtrabaho na matagal sa Starbucks, gusto mag-business. Nagpunlipat sa Arabica, sa BGC, and then he didn't find himself there. Sabi niya, Tito, gusto ko mag-business na lang. Sabi ko, ganun ba? Sa lesson, sabi ko, daling kita sa Hong Kong. Hindi ko siya dinala sa Mongbok kasi doon mga chipi-chipi na mga kung ano mabibili mo nga yung mga keychain. Dinala ko siya sa mga exclusive, mga high-end na mga mall. Hindi for anything. Kasi sabi ko, eto ang pwedeng maging ikaw. Pwede kang maging store manager dyan. Pwede kang maging... So, pinakita mo sa kanya, malaki! And I believe for him, that's too much to comprehend. Nandiyan ba kayo? Now, this is where the balance is. Naalala nyo, nandun kami sa Chim Chat Suey. Nagkuha kami picture. Nakita ko yung regent ng hotel. Sabi ko, di ka, so, Dick, kain tayo. Sabi ko, mga hotel ka ako sa Manila, pagka ganyan, 1,500 to 2,000 lang breakfast. E nung pumakyat kami, nag-inquire ako, remember, sabi, $1,000, Hong Kong dollars, eh di 8,000 pesos. Nandiyan ba kayo? Kaya ng credit card ko, kaya ng debit card ko, pero hindi ko gagawin. O, gets mo na. Tingnan mo yung katabasan mo, naintindihan mo sinasabi ni Pastor. Hindi mo kailangan kayanin yung mga bagay na hindi mo kaya. Pero isa lang ang dapat at isa lang ang absolute, isa lang ang common, isa lang sinasabi ng awit natin, yung pundasyon, salita ng Diyos. Pag sinabi Lord na yayaman ka, hindi yung way ng pagyaman ng isang tao, iba rin ang paraan ng Diyos para yumaman ka. Ang mahalaga lang, you know your pacing, you know your God, you know His timing. If you understand, say amen. Number 2 is a prayer of confession. As what I said, sabi, Romans 10, it's the word that you receive, and it's the word that you receive. It is by faith, the faith coming from hearing the word of God. And
sabi, it is by your heart that you believe, and it is by your mouth that you believe. So, yung mga pati confession mo, babaguhin ng Panginoon yan. Sorry to say, I'm just quick to about that. Sabi sa 2 Corinthians chapter 4, verse 13, sabi, we having the same spirit of faith. Are you there? Nakakabasa kayo? We having the same spirit of faith according as it is, sabi, written rather, I believe and therefore I have what? I have spoken. So we also believe and therefore, ano sabi? We also speak. So part of that is our declaration. Part of that is our confession. Kung naniniwala ka, si Abraham, sinabihan siya that you're going to be a father of many nations, then he believed in that. He started confessing. And I think ganun din sa atin. Maybe not now, but soon. Number 3 is a prayer of what? Thanksgiving. Ay, paborito ko po itong point ito. Alam niyo kung ano, you don't only thank God for all the answered prayers that you have. John chapter 11 verse 41 says, Father, I thank you that you have heard me. It's a thanksgiving that God heard us. May pinag-pray ka pero hindi sinagot ni Lord, hindi dapat ba yun? Hindi dapat, hindi ka magpasalamat, hindi. Hindi mo na siya dapat pasalamatan sa mga paraan na gusto mo na sagutin ka, pero dapat pasalamatan mo siya sa paraan na gusto niya. Like this, you've been praying, Lord, eto, maganda na to. Gaya ano nangyari sa 15. Again, sinabi ko naman sa inyo. So, nag-offer sa kanya, eto, merong malaking subdivision sa San Jose. Ang kailangan lang, mag-invest ka ng 5 million. And then, somehow na-entice. Somehow, sige, okay lang. But then again, naloko siya. Diba? Ang ibig ko sabihin that you would rather thank God for the fact that you were offered with that kind of business and you have the money, but you did not. You did not pursue for one way or the other. And nung hindi natupad siya, sabi mo, Lord, I thank you God even more kasi kung ako pumatol doon, tinakbuhan na ako ng 5 million. Pero dahil hindi ako nakinig at hindi ako naniniwala ako sa will mo, hindi ako naging excited, naligtas ako doon. I thank God, hindi yan yung asawa na binigay sa'yo na kahit dati mamatay-matay ka, halos magpasagasa ka na sa bus o sa LRT o sa MRT. But thank God kasi, alam mo yung binigay na asawa mo sa'yo, mas better, mas responsible, mas alam mo para sa'yo. Kahit na yung tao na nang-iwas sa'yo, maganda rin naman ang buhay niya. Ayan, positive din ha. Sabihin nyo na naman, nagalit ako sa mga tao, hindi. Kirap. Wala. Now, sino nakakakuha na sinasabi ko? Taas ang kamay. You will really thank God all the more for some or for many answered prayers that you did not desire, opposite to what you want, simply because there is something better that is already assigned for you. Lord, buti na lang hindi siya. Lord, buti na hindi itong business na to. Lord, buti na lang hindi ako nag-desire, nagpakamatay na maging ajay sa Hong Kong. Yung pala, Lord, ang gusto mo, maging domestic helper ako sa isang matanda na mamamatay na sa UK. At dahil doon, napamanahan pa ako ng isang bahay, house and lot, para pagbalik ko sa Pilipinas, may pambili na ako ng bahay. Di ba may katago? Sabi sa kanya, ikaw na. Sige po, sabi mo sa kanya, sabi mo, ikaw na. Lumakit ka na. Isa pa, sige. Sabi mo, ikaw na. Ito sabi sa kanya, sabi mo, ikaw na marunong, sige. Only God knows. And lastly, there's this prayer of warfare. Sa Daniel chapter 10, sabi, from the moment you prayed, sabi ni Lord kay Daniel, I have already answered it, but the enemy, the angel, or in the principalities, the demonic angels, were trying to hinder it. That's why merong prayer. Meron kang prayer warrior mo, Lord, alam ko, Lord, nangyayari to. Lord, hindi ka gigil na gigil, hindi ka sabik na sabik, hindi ka sobrang greedy magkaroon nun, but you desire it. Alam ko ito, Lord. Lord, nagbubuo na lahat ng pamilya ko. Doesn't matter kung lahat sila ma-convert sa maling religion. That's not the end of the story. The end of the story is that you know it. Kasi alam ni Lord, Alpha and Omega. He knows the beginning and He knows the end. Even ikaw, even yung mga tao nag-backslide. Kung halimbawa, pinapag-pray mo sila, hindi, ako, grabe Lord, may pera na sana. Lord, orchestrate. Israelite niya, 70 years na
na in exile, 70 years na nagre-rebelde sa'yo. Pero on the 70th year, you wrote in your word, Jeremiah 29:11, I know the plans that I have for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope in a future. You will come to me and you will seek me and you will pray, and I'll be found by you. Magtatapos tayo dito sa faith journey natin, knowing na si Lord pa rin ang lahat, knowing na ang word niya is established not only in heaven. Listen to this, not only that His word is established in heaven, but His word is established here on earth. Whatever He wants, whatever He desires, He's sovereign enough to orchestrate things so that in the end, you know what, it will result to a greater glory. What you want is only number 10, but God wants number 20 for you. Masama ba yung ibang tao na nagsasucceed? Ganyan na ba talaga tayo ka-inggitero? Ganyan na ba talaga tayo ka-insecure? Last na to, I have a friend from Singapore, used to be a pastor there in our church in Cornerstone. Every now and then, lagi na lang napapagod ako. Hey, mga Pilipino, puro prosperity gospel. I know in my heart we're not. I know we're not. I mean, hindi naman ako hayop na hayop na kayo. Mama, para lahat kayo magkaroon ng Mercedes-Benz. Mercedes-Benz, wala kang ang parking. Huwag ka muna ng parking. Ang mahal ng parking eh. I came to the point na nainis na ako. Sabi ko na yung Pastor Daniel, sabi ko, nagag ka sa Pilipino about prosperity gospel. Sabi ko, but you know what? In a way that we balance it, sabi ko, ang dami sa amin, sabi ko, we are robbed. We are actually deprived by the news, by the gospel that will somehow open the gate for us so that we can have a breakthrough. Walang nagsasabi sa kanila na magkakaya mong umangat sa buhay mo. Kundi sabihin, pasensya ka na, ganyan talaga mga mahihirap, dito tayo nilagay, di bale, okay lang na ganyan tayo, anyway sa langit naman, meron tayong palasyo. Antayin ka pa ba yun? Pwede naman tayong bigyan ng Lord dito. So, I remember I shut his mouth by saying, we've been, from our history, sabi ko, ang mga Espanyol, ang mga Amerikano, ang mga Hapon, masyado kami dineprived. Sa kung ano talaga identity ng mga Pilipino. I know it. You know what? The problem sometimes as I end is that the problem with the Davids of our generation is not about the Goliath who will defy him. Ang problema ng mga Kristiyano, hindi yung mga unbeliever, yung mga tao na nagmamak sa inyo. Hindi yon. Minsan ang problema ni David is hindi si Goliath. Ang problema ni David is isang Eliab. Isang kapatid niya mismo sinasabi, oh, napupunta-punta ka doon eh, yabang-yabang ka na naman. But you know what? He was able to answer it back. Sabi niya, why? Is there not a cause? So NIV sabi, why can I not even speak? Church, friends, 10 o'clock service, speak up. Use the word of God that is fitted para sa inyo. You deserve that. You deserve a breakthrough. At kung may naniniwala para sa inyo at hindi kayo naniniwala para sa inyo, sorry, but you have to grow up. Grow up with the word of God. Hindi mo kami kailangan. You don't need us. Sometimes you will read us falsely. Mali ang basa niyo sa amin. But as you soak yourself with the word of God, you're going to see that the understanding of the Lord will bring wisdom, will bring creativity, will bring wealth, will bring prosperity, will bring breakthrough. So, son, pwede ba taas natin ang kamay natin sa Lord? At sabihin natin, Lord, patawarin mo po ako dahil minenos kita, Panginoon. Lord, minenos kita dahil hindi ko akalain na pwede palang may magawa ang iyong salita sa buhay ko. Patawarin mo ako dahil naging masyado akong mapanghusga sa ibang tao, Panginoon. Hindi ko na-understand, hindi ko na-realize na may kanya-kanya palang journey na nilalagay ka sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Habang nakataas ang kamay mo, sabihin, Lord, hayaan mo ang iyong salita patuloy na mag-reveal sa akin, sa destiny mo sa buhay ko, sa pamilya ko, sa trabaho ko, sa relasyon na meron ako. Ikaw lang, Lord, ikaw lang. Dahil naniniwala ko na napaka-powerful enough na yung salita. Lord, hindi lang enough para makapagbabago sa amin, kundi makapagbigay pa
It's my firm foundation. The rock on which I stand. When everything around me shakes, I know I can count on you. I've never been more glad that I put my faith in Jesus. He's never let me down. He's been good through generations. So why would he fail? I will say he won't. Come on, declare it right now, church. You will not fail us, God. He won't. Every single day I go, he won't fail. He won't fail. Say he won't. Jesus. He won't. He won't. I just know he won't fail. He won't fail. He won't fail. Oh, come on, one more time to sing. He won't. Who that will rise? He won't. He won't fail. He won't Just lift up your hands right now and talk to Him. It's time for you right now to speak out. It's time for you right now to say, Lord, sorry, God. And alam ko, Panginoon, that you have made, Lord God, something, Lord God, even, Lord God, predestined something for us, Lord, mga bagay, Panginoon, na alam ko, po namin, Panginoon, na binibigay mo na sa amin. Lord, may mga answered prayers, Panginoon, kami na hinihiling. Pero Lord, alam ko, mas higit, Panginoon, ang sagot na meron ka, Panginoon Diyos. Lord, I pray that we will all are going to stand, Lord, upon the solid, firm foundation of the Word of God. Let the Word, just lift up your hands, come on, saints. Let the Word of God dwell inside of you richly. That's what the Word of God says in Colossians. Let the Word of God dwell in you richly. So Lord, I pray that we will not be shaken. We will not be moved. Come on, we will not be shaken. We will not be moved. Sing that with all of your heart. Hallelujah. Storm may come. Hallelujah. Can be blown away by the things around us. Father, you will protect us. You're going to protect us, Lord, in the name of Jesus. We're gonna shout a praise. Hallelujah. Jesus. King of kings and Lord of lords. Your word, Lord, shall stand, Lord. In Jesus' mighty name, Lord, bless us, God. We'll receive your word.
lahat, masabi ng malakas na bago kayo po, makipag-high five muna kayo sa mga tao nasa kaliwa, nasa kanan ninyo. And I'm gonna call Pastor Mir. Praise the Lord po. Isang malakas na palakpak muli para sa ating Panginoon. Nakakatawa po na ma-remind tayo, or hindi lang ma-remind pero ma-challenge din na mas i-exercise natin ang ating pananampalataya. At the same time po, ma-remind rin na mas kumapit pa sa salita ng Panginoon dahil hindi po nag-fail ang word ng Lord para po sa atin. Amen po? Some announcements lang po before we end. Unang-una po sa lahat, civil servants meet up. Calling all government workers po, if ikaw ay, pwede mo bang makita ang kamay ng mga taong nag-work sa government, kahit saan po, okay, may ilan po. We are inviting you po sa ating civil servants meet up. Ano pong ginagawa natin dito? Ito sa fellowship po ng mga government workers. We just want to bless ang ating mga government workers. Kaya naman kung ikaw ay government worker or may kakilala kang government worker na nag-church dito po sa atin, lahat po kayo ay invited sa February 3 po, 10:15 a.m. Dito po yan sa third level. Ang topic po natin ay rights and responsibilities of a government employee. Next naman po, if hindi pa po kayo na water baptized, meron po tayong upcoming water baptism. Ngayong February 24, 8 a.m. po yan sa kung saang venue po tayo lagi nagkakaroon ng water baptism sa MBSS Ebenezer Compound, San Jose del Monte, Bulacan. Ang admission fee po natin ay 100 pesos. Also po, sino dito na natutuwa ka na mas gumaganda or mas maganda ang lugar kung saan tayo nag-worship at nag-aaral ng salita ng Panginoon? Sabi ng Amen. So ngayon po, we are so blessed na magkaroon tayo ng ganitong klaseng lugar. Pero po, gusto ko lang pong sabihin sa bawat isa, ongoing pa rin po ang renovation natin. Kaya naman kung ikaw ay nakapag-contribute na, I just want to encourage sa mga taong nakapag-contribute na patuloy lang po tayo sa pagsuporta. If ikaw hindi ka pa nakakapag-bigay ng support mo sa renovation ng ating third level, I hope ma-encourage po tayo dahil po tayo po as Christians bilang parte po ng simbahang ito, hindi lamang po tayo nandito just to consume kung ano yung preaching or kung ano yung nangyari sa buong flow ng program, pero po tayo po ay nandito to contribute. Amen? Pwede bang marinig lahat ng amen ng mga naniniwala na member sila ng Cornerstone? Amen. Ayan. So if member ka, ibig sabihin parte ka ng renovation na ito, parte ka ng mga taong dapat mangalaga sa pagpapala ng Lord sa simbahan na ito. Amen. Next po, ang ating prayer after service. So if you have prayer request po, sakto ang topic natin ay about prayer. If you have petitions po, pwede po tayong magpa-pray sa ating mga prayer leaders, passionate na prayer leaders dito po sa side po na ito, and ready po sila na ipag-pray about prayer request po natin. Before we end lang po, gusto lang po natin i-recognize ang ating mga first-timer. If it's your first time to attend our Sunday service, please taas lang po kayo ng kamay. Unahin po natin dito po sa side na ito. First time, meron po ba tayo first timer? Okay po, wala po. Dito po sa side na to, it's your first time po. May isa po, sige po, palakpakan po natin. Welcome po sa ating simbahan. Dito naman po, sa side po na ito, meron po ba it's your first time to attend? Wala po. Okay, and last po, dito po sa section na ito, meron po ba it's your first time na maka-attend po sa ating simbahan? Okay po. So muli po, palakpakan natin ang nag-iisa nating first timer. Mamaya po, we're inviting you po sa ating welcome corner. Meron po tayong kaldereta. De joke lang po. Mamaya po may mag-welcome po sa inyo. Gusto lang po namin kayong mas makilala pa right after the service. Ayan. Pwede mo ba tumayo tayo lahat at palakpakan natin ang nag-iisang Panginoon na faithful po sa ating mga buhay. I also want to remind us po sa kung kanina, na-remind tayo sa kung gaano ka-faithful ang Lord sa buhay natin. And also, in connection na rin po sa ating giving. Kaninang 8 a.m. service, ang sinabi ko sa congregation, kung tayo po, faithful po tayo na nagbibigay, ito po yung realidad, mas faithful ang Panginoon sa buhay natin. Amen? So, I hope po, as
habang nare-remind tayo sa importansya po ng pagbibigay, nawa tignan rin natin ito na itong mga binibigay natin, hindi lang to para lang sa mga pangsariling kagustuhan or hindi lang to napupunta sa wala, pero ito po ay napupunta sa expansion ng kingdom ng Panginoon dito po sa lupa. So every resources po na inaambag natin, nakikita po yan ng Panginoon. Amen po? Sige, before we close in prayer po, pwede mo bumati ka muna ng 3 tao, sabihin mo sa kanya, pagpapalain ka ng Panginoon sa linggong ito. Madalas akala natin, pag sinabi natin pagpapala, mga material blessing lang, or pag sinabing pagpapalain ka ng Panginoon, siguro nagpipreach ka sa akin ng prosperity gospel. Pero hindi po, yun ang karakteristik ng Panginoon. Mabuti ang Panginoon, and hindi natin maitatago na ang Panginoon na mabuti, lagi niya tayong pagpapalain sa material man na bagay or hindi. Amen? So I hope po yun ang panghawakan natin sa linggong darating ng Diyos natin ay mabuti at faithful sa ating mga buhay. Sige po, taas sa atin ang ating mga kamay as we pray. Lord, maraming salamat po. Maraming salamat, Lord, for reminding us na meron kaming Diyos na malalapitan sa tuwing meron kaming mga prayers, Panginoon. Lord, right now, may mga prayers na kaming hindi na namin maalala. Pero Lord, dahil sa sobrang faithful mo, Panginoon, yung mga prayers na yun, isinasabuhay na namin ngayon. Ganun ka kabuti, Panginoon. So Lord, I pray na patibayin mo ba po ang pananampalataya ng bawat isa, na makamit po ng bawat isa ang kanilang mga dinarasal, Panginoon. I-lead mo po sila closer, Panginoon, sa iyo, sa kung ano man pong plano mo sa kanilang mga buhay. Also, Lord, as we give, I pray, Panginoon, na ito ay mag-contribute, Lord, sa expansion ng iyong kingdom. Gamitin mo ang aming simbahan para sa iyong kaluwalhatian. Marami po ang mga tao ang hindi nakakilala sa iyo. Marami po ang mga tao ang nangangailangan sa iyo. At nawa, Lord, as we give, ito po ay maging contribution. Ito po ay maging tanim para mas marami pang mga tao makarinig ng good news, Panginoon. At Lord, naniniwala kami, Panginoon, na Lord, di mo sinasawalang bahala ang faithfulness ng isang tao. Whether yan man po ay sa skill, sa talent, sa oras, sa resources, hindi mo sinasawalang bahala yun. Kaya naman, Panginoon, I declare blessings and breakthrough, Panginoon, sa mga tao na nandito as we give faithfully and cheerfully, Panginoon. Lord, sa aming pag-uwi, I also pray na pagpalain mo po ang bawat tao na nandito, ang bawat pamilya na nandito sa mga gagawin po namin. I speak joy, I speak rest, Panginoon, sa buong araw na ito. Nawa, Panginoon, maging safe kami sa kung naman pong lalakarin pa namin. At Lord, I praise na sa darating na linggo, masasaksihan namin ang paggalaw mo sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Lord. Walang ibang maitataas, hindi ang aming mga sarili, hindi ang ibang mga tao, pero ikaw lamang, Lord, ang maitataas sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Maghari ka, Panginoong Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. We are all dismissed po. God bless po sa ating lahat. Ingat po.